Ang akin pong gagawin ngayon ay ang mango tapioca. Una po natin gagawin ay magpakulo muna ng gulaman at ito po ay ating palalamigin habang iginagayak po naman natin yung ibang sangkap. Ito po yung mga sangkap. Gulaman, gatas na malabnaw, gatas na malapot, mangga po na hiniwa, sago, cheese, at saka po yung nestle cream. So sa paggawa po ng mango tapioca, una po nating ilalagay yung sago na pinakuluan po natin at pinalamig. Pagkatapos po nating mailagay yung sago po na na-drain na din, isusunod na po natin yung ating hiniwa po na mangga na hiniwa po ng pakudrado na maliliit. Ngayon po, paghahaluin po natin yung dalawa. Haluin lamang po nating mabuti kasi mas maigi po na nahalo na po natin yung sago at saka yung mangga bago po natin isunod yung mga natitira pang sangkap. At pagkayari nga na po nating haluin, isusunod na din agad natin yung hiniwa-hiwa po na gulaman. Yun po yung unang-una nating procedure kanina. Yung pinakulaan po nating gulaman at pinalamig, saka po hiniwa-hiwa ng maliliit na kwadrado. So ayan, na-mix na po natin ngayon yung tatlong naunang ingredients. At ang isusunod naman po natin ay ang gatas na malapot. So pagkalagay po ng gatas na malapot, ihahalo-haloin lamang po natin para magpantay na po yung pagkakatimpla po dun sa mga naunang ingredients. So, ayan po, pinakikita ko po na hinahalo-halo ko lamang na mabuti at dahan-dahan para naman po hindi madurog yung mga hiniwa-hiwa na po natin. Kasi po pag nagkadurog-durog, hindi na po siya magmumukhang salad. This time po, ang ilalagay naman natin ay ang evaporated milk. Isa po ito sa magpapalinamnam para po dun sa ating mango tapioca. At isunod ko na rin po kaagad yung ating nestle cream or all-purpose cream. Ito naman po yung talagang magpapalinamnam dun po sa ating ginagawang tapioca, mango tapioca. So, hayun po, pagkayari po nating mailagay yung all-purpose cream, hahalo-haloin lamang po natin hanggang sa magpantay na po yung timpla po ng mga ingredients na inilagay na nating nauna. At dito po sa part na to halos ready na po siya. Isang ingredients na lang po yung hindi natin na ihahalo. So heto na po. Ilalagay na po natin yung ating last ingredients. At ito po ay yung cheese na hiniwa-hiwa po natin ng medyo mas maliliit po dun sa mga naunang ingredients kanina. So, ihahalo lamang po natin mabuti pero dahan-dahan para hindi magkadurog-durog po yung mga sangkap. Heto na po. Gawa na po or ready na po ang ating mango tapioca. So, ready na po ito para palamigin. Pero bago po natin palamigin, syempre, magta-try po muna tayo ng kaunti para malaman po natin kung sakto lamang po ba yung lasa. At sa part po nito, masasabi ko po na saktong-sakto lamang po yung mga dami at timpla ng mga inilagay po nating ingredients. So, napakadali po niyang gawin. I-try na din po natin. Ready na po para palamigin. Heto na po, ready na po ang ating mango tapioca. Thank you po sa panonood. God bless us po. Bye-bye!